Alam mo kapatid, wala namang ibang paraan para makapasok sa langit kundi yung gumawa ng mabuti eh. Kasi ang hindrance o ang barrier para wag kang makapasok sa langit, yung kabaligtaran ng mabuti. 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Lahat ng kasama ang ginagawa ng tao, yun ang magdadala sa kanya sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Yun din ang dahilan kung ba't hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. 21:27 ng Apokalipsis. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ngayon, hindi papasok doon sa anumang paraan. There shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Hindi papasok doon. Tarado yung salita ng Diyos eh. Ang Diyos kasi may-ari ng langit. Siya rin ang may-ari ng kaharian sa langit, eh hindi pwedeng makapasok doon, hindi naman pwedeng lagayan doon, hindi naman pwedeng palakasan doon, hindi pwedeng makapasok ang anumang karumal-dumal o gumagawa ng kasuklam-suklam. Kaya ang kailangang magpapasok sa iyo doon, yung gawa, yung gawang masama, hindi pwedeng makapasok doon. Eh alin ang magpapasok sa iyo, magpapapagindapat sa iyo para makapasok ka sa kaharian ng langit? E de yung gawang mabuti na itinuturo sa Biblia. Kaya ang sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 3:17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ngayon, ang sabi ng mga pastor ngayon, kailangan lang daw ay pananampalataya. Eh kung kailangan ay pananampalataya lang, bakit sinabi ni Pablo, ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti? Ba't kailangan pagturuan kung kailangan ay pananampalataya lang? Ba't tuturuan pa ng gawang mabuti? Bakit? Kasi hindi sapat yung pananampalataya lang, daldal. Ang kailangan sa pananampalataya, yung pananampalatayang may kasamang gagawing mabuti. 2:22 ng Santiago. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Pakaliwanag sa Biblia, hindi basta pananampalataya lang. Ang pananampalataya nagiging sakdal sa pamamagitan ng gawa. Aling gawa? Eh yung gawang mabuting itinuro ng Diyos. Eh yung mga pastor, magbabasa ng isang talata, hindi alam kung ano kahulugan, ipapakahulugan na ngayon sa sarili nila. Ay, hindi na kailangan niyang gawa. Sabi kasi sa 2:8 ng Efeso, ganito. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Diyan sila, babasahin nila, tapos ititigil nila sa 9. Kaya hindi na kailangan ng gawa. Kasi magmamapuri ka pag naligtas ka dahil gumawa ka, magmamapuri ka, magyayabang ka, sabi. Kaya hindi kailangan ng gawa, pananampalataya lang. Kung hindi mo sasaliksikin ito, maliligaw ka. Ang sabi ni Pablo, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos.
Ang magliligtas sa tao, yung pananampalatayang kaloob ng Diyos. Tapos, sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Anong gawa? Yung gawa na ginagawa mong pansarili. Hindi yung gawa na itinuturo ng Diyos. Kung ang gagawin mo, gawang pansarili mo, katwiran mong pansarili, hindi yun ang ikaliligtas mo. Basahin natin ang Tito, Kapitulo 3, versikulo 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Tamo, hindi sa gawa ng katwiran ginawa nating sarili. Kung sarili mong gawa, sarili mong inisip, sarili mong inventong gawa, hindi talaga kailangan yon. Hindi yun ang ikaliligtas mo. Kundi, yung gawa na ipinapagawa ng Diyos. Hindi yung sarili mong gawa. Katunayan, babalik tayo sa Efeso 2:9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sa Gis, Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. dalawang gawa ang tinutukoy dyan. Isang gawa na hindi mo ikaliligtas. Alin yon? Yun sabi ni Pablo, gawa nating sarili. Pero ang sabi dun sa Gis, kung tutuloy mo sa Gis, sapagkat tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa. Aling gawa yon? Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun yung gawa na ang Diyos ang may gustong gawin mo. Pero kung gagawa ka lang, pansarili mo, hindi mo ikaliligtas yun. Sabi ni Pablo, hindi sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili. Hindi yun ang ikaliligtas natin. Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So, dalawang gawa ang tinutukoy sa Efeso 2:8 hanggang 10. Isang gawang ginawa mong pansarili, pero isang gawa na ang Diyos naman ang naghanda para lakaran natin. Kaya kapatid, wala namang ibang paraan para maligtas kundi tayo gumawa ng mga salita ng Diyos. Ang totoo nga, kahit yung hindi nakapakinig ng aral, yung nabuhay sa bundok, sa labas ng sibilisasyon, hindi narating ng Biblia, ang totoo, pati yun pwedeng maligtas dahil sa gawa Basahin natin ng 2:13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Tamo, ito mga taong hindi nakarinig ng aral, mga hintil na walang kautusan. Sabi ni Pablo, hindi ang nakikinig ng kautusan ng maliligtas o magiging ganap, kundi yung tumutupad sa kautusan. Kasi kahit nakikinig ka, di mo naman tinutupad, di ka rin maliligtas. Pero kahit naman hindi ka nakapakinig, ang sabi niya, kung yung mga hintil, walang kautusan sa katutubo, hindi nakarinig ng kautusan, hindi nakarinig ng Kristo, hindi nakabasa ng Biblia, nabuhay parang ermitanyo, yung nabuhay ng mga dark ages ng istorya ng tao, yung mga taong nabuhay labas sa sibilisasyon, parang yung mga ipugaw nung araw, yung mga igurot na walang narinig na Biblia, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung nagsisigawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Inaari silang ganap ng Diyos. Pwede silang maligtas. Kahit wala silang narinig na aral, ginagawa naman nila yung mabuting nakasulat sa aral, pwede silang kaawaan at maligtas. Kaya tandaan mo kapatid, ang lahat ng tao maliligtas sa gawa. Nakapakinig at hindi nakapakinig, ang
makakapagligtas yung gawang mabuti sa kapwa-tao at sa harap ng Diyos.